Alden Richards, abay matapang na naglabas ng kanyang saloobin at tila baga may pagbabantang nagaganap palaban ang lahat ng yan. But for that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates, nais ko po kayong pasalamatan sa palagian ninyong pagsubaybay at palagiang pag-antabay sa mga updates po natin na may kinalaman kay Alden, Catherine at iba pang mga showbiz personality. So bago yan ay congratulate natin si Mr. Alden Richards dahil hanggang sa ngayon po ay nagna-number 1 pa rin ang Out of Order sa Netflix. Day 4 na po sila, number 1 pa din siya. At sa kanya po nga interview ay marami po siyang mga shinare sa publiko patungkol sa kanyang mga natutunan, learnings at sa mga bagay na gusto niya pong matutunan in the future sa paggawa nga sa kanyang paggawa pa sa susunod pa ng ilang mga series or mga movie, dahil yun talaga yung ina-aspire niya. Panoorin natin ito. IME and of course Myriad Entertainment, we're launching Wonderful Moments Music Festival happening this December 6 and 7 sa SMDC Concert Ground. So then how hands-on are you in choosing that? Syempre, minsan kasi, one of the challenges that we encountered while getting the acts were yung pagkakasunod-sunod nila in terms of performance, and how are we gonna divide the first day and second day because both days have separate acts, hindi sila isa. So two different shows. Two different shows. So first show, ibang lineup, then the second day, iba rin ang lineup. So yun yung, of course, hindi kasi, honestly, hindi talaga basta-basta yung guests. So we really had to be on point of our reasoning kung bakit, and kailangan lahat would be treated fairly. Masasabi mo big? Nakaka-inspire nga itong si Mr. Alden Richards dahil talagang he did not stop for being an actor or for being a businessman, but also mas nag-explore pa siya bilang actor, producer, and director. At the same time, piloto pa. So, kaya nga sabi po ng ilang mga netizen, talagang hindi makakapag-asawa tong si Mr. Alden at hindi mabibigyan ng time yung sarili niya na magka-jowa dahil talagang sobrang busy po ng kanyang schedule. So, nag-umpisa na po kasi ang streaming ng Out of Order, ang first movie directorial job ni Alden Richards sa Netflix noong October 2, 2025. Number 1 ito ngayon sa top 10 movies sa Netflix Philippines. Napapanahon ang kwento ng Out of Order na tinatalakay ang korupsyon at kawalan ng hustisya sa lipunan. Ayon kay Alden, ang very sensitive na kwento ng Out of Order ay isa sa mga dahilan kaya nagdesisyon siya at ang Viva Films na ipalabas sa Netflix ang pelikula. Paliwanag niya, just to give time for the Philippine cinema to pick up sa pagpoproduce po ng pelikula for theatrical release, may formula kasi siya. Kung sa sine, pagbibilhan mo ang mga tao ng ticket, so kailangan kung ano yung gusto nila, yun ang ibigay natin. But right now, with Netflix, with all the other platform that we have right now, somehow may pre-hand ka to do all things that inside your head. Your content and storytelling stories na you wanna tell na walang sinusunod na formula. This is very socially relevant content and I think it's best to put it in platform to reach more audience. Una nang naipalabas ang Out of Order sa film festival abroad, Viva and Myriad agreed na before selling it to Netflix, ikot muna natin around the world, saad ni Alden. So, ibig sabihin pala, mas inuna po na lumabas yung Out of Order sa ibang bansa bago dito sa Pilipinas. Ang Myriad Entertainment Corp ay may multimedia company na pag-aari ni Alden. Pagpapatuloy niya, malay mo naman makasungkit tayo ng festival exposure. So we actually premiered sa Danang Asian Film Festival sa Vietnam first quarter of the year. Doon yung first showing ng Out of Order, doon ko siya napanood sa big screen kasi nung ini-edit namin siya sa post-production, sa laptop ko lang siya palaging napapanood. Then after that, by November, pasok din ang Out of Order sa Grand Film Festival in Mumbai, India. Pero nauna yung premiere which is October 2 sa Netflix. Right now, we just wanted to make it big, memorable, kaya we had it shown dito sa cinema.
So, ganito po yung kanyang ginawa. Inamin din ni Alden Richards ang kaabang-abang nararamdaman dahil bukod sa director ay siya rin ang artista ng producer ng Out of Order. Aside from being a director po, actor din ako dito. And then, at the same time, producer din. So, ang number one trabaho ng producer is to make the budget work. In all of those things, I'm overlooking and overseeing all of that. So, ganun katindi yung mga ginawa nitong si Mr. Alden, no? Sabi niya nga, it was really taxing actually, pero sobrang fulfilling yung experience na kahit paano nairaos namin siya. Nabanggit niya rin ang kapwang artistang si Coco Martin na actor, producer, director din sa mga ginagawang pelikula. Sabi ni Alden, "This has just made me realize how hardworking Coco Martin is." Kaya siya rin ito in real life. So, idol na idol ko talaga yan si Boss Coco. But this won't be the last. Definitely right now, we're doing a film sa Viva din and I'm gonna be directing it as well. Grabe si Alden. So, pagkatapos pala ng kanyang Out of Order, is meron man naman siyang panibagong ide-direct na movie. Aside from that, ay kamakailan ay lumabas sa bandera ng Inquirer ang balita na sinabing naglabas ng babala si Alden Richards kay Saldico na may mensaheng may araw ka rin. Ang pahayag ay maikli, ngunit puno ng emosyon at tensyon. Madali itong nagdulot ng usap-usapan at haka-haka. Sa ganitong mga pangyayari ay halong personal at pampublikong dimensyon. Mahalagang suriin hindi lamang ang literal na nilalaman, kundi pati ang mga implikasyon, motibo, pananaw at sa publiko at kung paano ito nakakaapekto sa imahe ng mga nasasangkot. Sa pagsulat rito, susubukan natin, kasi sabi dyan, ayon sa bandera nga, hindi malinaw sa balita kung anong naging direktang dahilan ng babala. Walang detalyadong paliwanag, pero alam natin na si Saldico ang isa sa yung mga naunang insidente na nag-udyok rito. Sa balita kasi, si Saldico, diba, alam naman natin na parang siya yung tinuturo na mastermind doon po sa flood control issue. Na itong si Alden Richards, every now and then, kahit po busy siya doon po sa kanyang mga ginagawa sa personal, sa kanyang professional, at sa lahat ng kanyang mga schedule, naisisingit niya pa po talaga yan. Kahit nga po sa mga interview sinabi niya na nakapagpatayo na siya ng bahay pero sinigurado niyang hindi yun galing sa bulsa ng taong bayan. So may mga pakonti-konti po siyang pasaring doon po sa hinaharap ng ating bansa. Kasabay nito ay ginagamit din ni Alden Richards ang kanyang impluwensya para po talagang maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa mga pangyayari, Talaga makikita niyo po sa IG account niya na talagang matapang si Alden Richards na naglalabas ng kanyang mga opinion patungkol sa problema nga na kinaharap ng ating pong bansa, which is yung number one, yung korupsyon, Dahil, sabi niya nga, hindi dahil siya po ay taxpayer, hindi dahil isa siya sa mga high paying taxes dito po sa ating pong bansa, but ito po ay may kinalaman dun sa kanyang concern po siya dun sa mga Pinoy na nagkakaranas po ng matinding kahirapan dahil po sa korupsyon. So, kayo po anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.